Purihin ang Diyos. So, ang titulo po ng mensahe ngayon, Sacred Partnership. Sacred Partnership. Yun pong word na sacred, ito po ay set apart. Ang isa pang meaning ng word na sacred ay exclusive devotion. Yung set apart, yung exclusive, ang ibig sabihin ay kakaiba kaysa pangkaraniwang mga pagpapasya. At yun pong partnership, ang ibig sabihin ay dalawang nagkasundo. Two parties that decided to be together. Dalawang partido. Dalawang tao na nagkasundo. To do one dream. To pursue one goal and to attain one purpose. So yun po yung partnership. So may pinagkasunduan po at yung pinagkasunduan ang kanilang sisikaping maisakatuparan. Sacred partnership. Buksan po natin sandali sa Mark 16 verse 20. Mark 16 verse 20. And they went forth and preached everywhere, the Lord working with them and confirming the word with signs following. Amen. They preach and the Lord go with them. They preach and the Lord confirm the word. So atin pong siyasatin yung word na preach. Yung pong word na preach, alisin mo yung letter P. Ano ang natira? So reach, alisin mo yung P at R. Ano ang natira? So preach is to reach each soul with the message of the gospel. Amen po ba? So reach each soul with the message of Jesus. So when they heard, the moment they hear, and as they heard the gospel of Jesus, then Jesus, who is with you when you are witnessing, will confirm the word. What is confirmation? Ang konfirmasyon po ay pag halimbawa bibili ka ng ticket online. So sasagot po yung airline sa'yo that your ticket is confirmed. Ano po ang ibig sabihin ng confirmed? Pwede mo nang gamitin yung kapirasong papel na nakuha mo sa iyong computer. So yun na yung ticket mo. Ang tawag doon ay e-ticket. So that is a confirmation that you have a paid airline ticket. So pansinin po natin, if you preach, reaching each soul with the gospel, with the witness, with the word of Jesus, then Jesus who is with you, dahil pag ikaw ay nagpapatotoo kay Jesucristo, ang ibig sabihin, sinasamahan ka ni Jesucristo. So kukonfirmahan yon. Amen? At ano ang paraan ng confirmation? There will be signs and wonders. Purihin ng Panginoon. Kaya pag ang tao ay isinuko ang buhay, there will be signs and wonders. Pag meron siyang kahilingan sa panalangin, biglang tatanggapin niya yung kaniyang kahilingan sa panalangin. Ang tawag po dyan sa spiritual, this is reality, sa spiritual life po, ay honeymoon stage. The moment that a person is born again, it is
a time of honeymoon. Sa honeymoon stage, hindi pinag-uusapan dito ang requirements. Ang pinag-uusapan dito ay signs and wonders. At magkakaroon ng kagalingan. Magkakaroon ng kapuspusan ng mga katugunan sa kanyang panalangin. That is instant. Pero there will come a time in the Christian life that there will be training to mature the Christian. Kaya nga, ating unawain, sacred partnership, ito po'y tuloy-tuloy. Ito po ay pagsasanib ng dalawang nagkasundo sa iisang layunin, sa iisang pangarap, at sa iisang takbuhin. Kaya nga ating unawaing mabuti, ang daigdig ay punong-puno ng hirap at pakikipagsapalaran. The world is filled with poverty, with wickedness, and struggling. Eh marami po ang disoriented kung paano sila mabubuhay. Dahil ang daigdig, ang ibinibigay ay mga pseudo-counsel. Ang ibig sabihin ay fake, false counseling. If you do this, then you will have a life without discomfort. So ang daigdig po ang ginagawa ay puro mga pamamaraan na iniiwas ang tao sa paghihirap. Pag naalaala ko't madalas kong maalaala pag ako'y nagsisermon ng kasabihan ng matatanda, naghirap ako at ayaw kong danasin ng aking anak ang paghihirap. Wrong. Wrong stand. Hayaan mong dumanas ang iyong anak ng sariling pagharap sa kanyang buhay. Hayaan mong maranasan ng iyong anak ang magutom pag hindi niya pinangasiwaan ng ayos yung kanyang baon. Hello? Hindi niya ikamamatay ang gutom. Matututo siya sa susunod na maging matipid at magiging maayos sa paghawak ng pananalapi as early. Turuan mo na ang iyong anak na maging mahusay na katiwala dun sa kanyang baon. Train up a child in the way that he should go, and when he grow old, he will not depart from it. So early training will mold your child, and your child will be strong. Hindi siya ma-swallow up ng kapaligiran. Sa bahay pa lamang, turuan mo na ang iyong anak na magtiwala sa Diyos. Huwag sa'yo, sa Diyos. Sapagkat pag ang mga batay lumaki na may tiwala sa Diyos, wala kang magiging problema pag sila'y nagbibinat at nagdadalaga na. Nakalulungkot. May 2 teenager na babae na parehong namatay sa motorsiklo. Humampas ang motorsiklo sa poste, wasak ang mukha ng dalawa. At nakalulungkot sapagkat yung babae, age 16, ay kapatid ng kaeskwela ni Jonathan. At yung may-ari ng motor, ang may-ari ay anak ng isang elder natin sa Binyan. Isip-isipin mo po, hiniram yung kanyang motor, ginamit yung kanyang motor. At yung mga bata ay mga nagtampo sa magulang, kaya sila ay nagsasama-sama, naglayas. At ano ang kinahinatnan? Wasak ang mukha. At bakit nangyari? Wala po akong sisisihin, pero kung yung mga batang yun ay na-influensyahan na sila magkaroon ng takot sa Diyos habang sila ay bata pa, naiwasan sana yung maiksing haba ng buhay. Kaya tayong mga magulang ay may malaking pananagutan. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, pag ikay magulang na napakalaki ng iyong pananagutan. Amen. Amen. Purihin ng Panginoon. So, sacred partnership. Kung ibig mong umunlad sa iyong hanap buhay, iyong isosyo ang Diyos sa iyo. Kung ibig mong umunlad sa iyong trabaho, iyong isosyo ang Diyos sa iyong hanap buhay.
That is partnership. At ang napakatindi rito sa partnership na ito, walang-wala tayo at Kanya lahat ng puhunan. Amen po ba? Kaya napakahalaga po dahil tatlong bagay para matutunan mo ang sacred partnership. Ang unang bagay na dapat mong maunawaan, kailangan kay maging masunurin. That is the requirement for partnership, that you are to decide to be obedient to God. Because if you obey God, if you are willing and obedient, you shall partake the best of the land. Wala dapat na isamang Kristiyano ang maghihirap. Kung siya ay lalakad sa willingness sa pagsunod. Amen po ba? So ang daigdig, iiwas ka sa na maghirap ka. So ano ang paraan ng daigdig? Ayaw ng mga nasa daigdig na sila'y maghirap. Gusto ng mga taga-daigdig, and this is the wisdom of the earth. Bibigyan ka ng easy loan. At bukas makalwa, mayroon ka ng sariling bahay. Pero 25 years yung babayaran mo at kung sisiyasatin mo, halos doble yung halaga ng bahay. Pero kung tayo lamang ay matututo sa sacred partnership, may struggle, there will be struggle, there will be conflict, there will be warfare, pero you are strong. Because you are aware that God is with you. So, ang pangalawang dapat nating matutunan is that we are here on earth to love one another, to serve each other. I have a new commandment. Love one another as I have loved you. So, anong nangyayari sa maraming Kristiyano? They are isolationists. They are so filled with themselves. Wala silang panahon sa kapwa nila. And they always journey in themselves, their desire, their dreams, their goals. Kaya nangyayari, marami ang nabibigo sa kanilang mga hangarin. Why? Because without Him, we cannot do anything. Without Him, we cannot do anything, and apart from Him, we cannot bear fruits. It is only in abiding. It is only in intimate fellowship with God. There will be mighty wisdom flowing. Alam niyo po, kapag ikaw po ay lumalakad na masunurin sa Diyos, yung awa at kahabagan na ugali ng Diyos ay mapapa sa atin. Ikaw ay malulungkot kapag ang iyong kapatid ay naghihirap. At ikay mananalangin na ikaw ay paunlarin para makatulong ka sa iyong kapatid na naghihirap. Sapagkat sa magkakapatid po, lagi pong may isa diyan o dalawa na hindi magiging katulad ng mga iba pa nilang kapatid na maunlad. At kaya, pinapahintulutan ng Diyos yun para yung mga kapatid na maunlad ang magtulong-tulong para buhatin yung kapatid nila na hindi maunlad. Amen po ba? So, laging may handa ang Diyos na gawaing mabuti.